Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Totong. Isa sa mga masugid niyong tagapakinig. Ang kwentong ito ay karanasan ng misis ko na si Dessa. Totoo niyang palayaw. Nung nililigawan ko pa lamang siya, edad 25. Isa sa mga nalaman ko sa mga kaibigan niya ay kung gusto ko daw makapogi points kay Dessa, wag na wag ko siyang dadalhin sa mga piging o piyestahan. O di kaya sa mga malaking handa na iba't ibang tao ang naroroon. Hindi niya kilala. Maayos naman kung kaarawan ng kakilala o konting salo-salo na mga magkakaibigan. Pero pag sinabing piyestahan ay ayaw na ayaw ito ni Dessa. Ayaw ko namang itanong ito sa kanya, baka mamaya maokso sa akin. Hanggang sasagutin na niya ako, Sir Seth, na di magnobyo-nobya kami ng 3 taon. Sa 3 taon na yon, madalas naman din kaming gumala. Basta hindi liblib. Mga bayan-bayan lamang tapos kasama pa minsan ng kamag-anak. Pero ang napapansin ko, palagi itong may dalang asin, luya at bawang. Binibiro ko nga ito na ano bang gusto niya, mag-adobo o kumain ng mangga. Natatawa naman ito. Hanggang sa noong ikinasal nga kami at nang mag-asawa na at hindi na ako nahihiya sa kanya. Saka ko tinanong sa kanya kung ano nga ba ang dahilan at bakit iwas siya sa mga piyestahan. Unang tanong niya sa akin noon, kung naniniwala ba ako sa aswang. Hindi ako nakasagot kaagad sa kadahilan ng hindi ko alam ang isasagot ko. Ang aswang ay kasama na sa kwentong napagpasapasahan. At paglaki natin ay dala-dala natin yon. Pero makaranas mismo, ewan ko lang, wala pa talaga. Yan naman para safe ang sagot ko. Sabi ko ay hindi pa ako nakaranas pero interesado akong malaman ang karanasan na yon. Dito ay niyaya niya ako habang nagkikwento daw siya. Mag-iinuman-umano kami. Bumili ako ng 2 mucho at pagkatapos niya magluto ng pulutan, sa kanya sinimulan ng kwento. Lumaki at nagdalagang galaera si Dessa. Hindi sa paraan noong nakilala ko siya. Sa murang edad na elementarya ay kung saan-saan lang lupalop na papadpad ang aking asawa. Madalas kasama siya ng mga magulang o mga kapatid ng mga magulang nito. Kung minsan ay lolo at lola. Nakadepende yon. Kapag naman may mga piyesta o handaan, kung kakilala naman ay hindi pinagbabawalan ng asawa ko. Kahit na siya lamang ang magpuntang mag-isa. Malaki ang tiwala nila kay Dessa. At hindi din naman ito sinasayal ng asawa ko. May mga panahon na nagsiswimming ito. Outing sa beach. Noong kolehiyo, ganun din. Wala pang resort ang mga dagat noon kaya kung saan sila mapapadpad, ay kanya-kanya sila. O di kaya yung tinatawag na DIY. Sem break noon, kalagitnaan ng tagulan. Nangyayain si Dessa ng kanyang kababata na tawagin na lamang natin sa pangalang Arlene. Si Arlene ay kaklase ni Dessa mula pa noong high school sila. Kaya naman kung sasabihin lamang na mapagkakatiwalaan ay isa si Arlene sa mga kababata nito na kilalang kilala ng kanyang mga magulang. Dati ay nasa kabilang barangay lamang ang bahay ni Arlene. Malapit na malapit kila Dessa. Pero nung nagkolehiyo nga ito ay lumipat ang mga magulang niya gawa nga ng ang pagkakaalam niya ay narimata ang lupain nito sa barangay na yon.
Hanggang sa nagkita sila ulit ng kolehiyo na at nakatira na sa bayan si Arlene. Nagkaroon sila muli ng komunikasyon at may mga pagkakataon na nakikitulog si Arlene sa bahay ni Desa kapag gusto nito magliwaliw. Ayun nga, bago mag-STEM break ay muling nagkasama ang dalawa at inanyayahan ni Arlene si Desa na kaarawan umano ng kanyang ama. Mag-aanim na pong taong gulang na ito. Senior na. Kaklose din kasi ni Desa ang mga magulang ni Arlene noon. At gusto nga silang anyayahan doon sa karawan na ito. Hindi na nagatubili pa si Desa. Lalo na at nalaman nitong inimbitahan din pala ni Arlene ang kanilang kaibigang si Tina na noong mga panahon na yon ay nagtatrabaho na sa isang grocery store sa bayan din. Gaganapin ang karawan sa baryo ng lolo at lola ni Arlene. Dahil sa hindi na nakakalayo-layo ang mga lolo at lola nito at magkakamag-anak sila doon. Umalis sila ng umaga sa bayan. Lulan ng bus ay biniyahe nila ang halos 3 oras hanggang sa makarating sila sa isa pang bayan na magdadala naman sa kanila sa mismong barangay. Pagkarating nga nila sa bayan na yon, nagulat naman sila sa dali-daling pagtabi ng isang tricycle driver at tinanong sila kung pasasaan sila. Sinabi naman ni Arlene kung saang barangay sila at agad namang nagsabi ang driver na tamang-tama umano, pauwi na rin siya. Huwag na silang pumunta sa paradahan gawa nga ng hihintayin pa yun na mapuno. Sa kanya nalang sumakay at hindi naman din sila sisingil ng espesyal nun. Regular lamang din ang pamasahe. Dali-dali namang sumakay ang mga ito. Masaya pa silang nagkikwentuhan habang nasa biyahe nun. Pero napapansin nila na sa hinaba-haba ng takbo nila, yung atensyon ng lalaking driver kay Tina. Nagkabulungan naman na magkakaibigan na baka tipo ng lalaki si Tina sa kadahilanang siya ang kinakausap nito. Sa kanya nakatingin madalas kapag napapalayo ang titig sa may kalsada. Palakwenta din ng lalaki na syempre hindi mo noon maririnig kapag nasa biyahe, di ba? Puro blablabla. Ganun na yung maririnig mo noon kapag, yun nga, kapag nakikipag-usap ka sa tricycle driver. Pa-oo-oo lamang si Tina noon. Pero maya-maya pa, nakikita na nila na namumutla na si Tina. Tinanong nila ito kung ayos lamang ba pero ang sabi nito, kanina pa umano siya nahihilo sa biyahe. Sa bus pa lang. Sumama umano ang pakiramdam niya pero nawala naman noong pababa na sila. Tapos nung nasa biyahe ulit sila ay nahihilo na naman ito. Sinabihan na lamang siya na magpahinga pagkarating sa bahay nila Arlene. Pero maya-maya pa Sir Seth, nagtaka si Arlene nang lumiko sa kaliwang kalsada ang tricycle. Wala namang problema yon sa kadahilan ng pagdating naman sa dulo ng dalawang kalsada na ito ay ang mismong barangay nila Arlene. Yun nga lang talaga, kapag pampasaherong sasakyan ka, lagi kang sa kanan madadaan. Maliban na lamang kung may sasadyain ka sa kaliwang bahagi ng lugar na ito. Iisa lamang ang barangay sa kaliwang kalsada na yon na madadaanan mo. Yung barangay na ayon kay Arlene, hindi normal lahat ng mga nakatira. At ayun na nga, nang makadaan sila Desa doon, pansin nilang kumitid ang kalsada sa kadahilan ng bigla na lamang dumami ang mga tao pagkapasok sa barangay. Tinanong ni Desa si Arlene noon kung may piyestahan ba dito sa lugar na ito. At ang sinagot ni Arlene sa kanya, dapat wala. Sa pagkakaalam niya ay wala pero hindi niya rin alam. Dahil ni minsan naman ay hindi niya naranasan na naabutang may kapiestahan o kasayahan sa barangay na ito. Ang tanong pa ni Desa ay kung may kamag-anak ba si Arlene doon para
makitain sila. Pero sinabihan siya ni Arlene na manahimik na muna. Ayon pa kay Dessa, yun ang pinaka-weirdong piyesta na nakita niya. Bukod sa walang mga banderitas na nakasabit, karamihan sa mga naroroon na lalaki ay walang mga pantaas, nakayapak. At dahil sa siksikan sa daan ay bumagal ang takbo ng tricycle nila. Nagtanong naman itong si Dessa na kung bakit sila dumaan doon. Ang sagot naman ng tricycle driver, taga doon naman siya. At dadaan lamang siya saglit sa gilid ng bahay dahil meron siyang iiwan. Para umano silang artista na habang mabagal na tinatakbo ang taan na kumitid niya dahil sa mga tao, ay grabe ang titig sa kanila ng mga nasa gilid ng kalsada noon. Para bang nakakita ng artista. Pero siya namang hawi nitong driver na ito at sigaw ng tabi, pasahero ko to, akin to. Lalo na ring sumasama ang pakiramdam ni Tina noon. Nasusuka na raw siya. Sinabihan naman nila Dessa yung driver na kung maaari ay birisan na. Ngumiti lamang ito at humingi ng pasensya. At nang makarating na nga ito sa labas ng bahay ay agad itong bumaba patakbo. May dalang supot at umakyat sa may bahay nila na merong 2 palapag. Pero yung tipo ng bahay, sir, sat na yung ikalawang palapag. Nasa labas ng bahay yung hagdan. Alam na alam yan ng mga taga-probinsya. Bago pa man makalabas ang tricycle driver sa bahay na yon, na may iilang mga bisita noon, halos sabay-sabay umanong sumilip sa bintana ang mga naroroon. Meron pa silang nakikitang mga kumakain na hawak-hawak ang isang napakalaking buto na may laman-laman at ninangat-ngat ito. Maputla ang kulay nito pero nakakapit sa buto ang kulay nitong mamula-mula. Hindi nagkakamali si Dessa sa tingin. Medyo hilaw ang karning yon. Pagkalabas ng tricycle driver, napansin pa ni Dessa ang pagsunod sa kanya ng iba pang tao na lumabas din sa bahay na ito. At saglit umanong tinitigan sila ng mga yon. Kinikilatis at merong ibinubulong sa driver na ito. Saka naman sila binalikan ng driver. Humingi ng pasensya at saka na sila lumarga. Ngayon, mas naging weirdo pa umano ang lahat. Nang naging iba ang amoy ng driver. Lumansa ito. May amoy itong hindi mawari nilang tatlo na siyang lalong ikinasama ng pakiramdam ni Tina. Lalo na at mabagal ang takbo nito dahil na rin sa mga taong haharang, sisiksik, sisilip sa tricycle. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang nakalagpas na sila sa dulo ng barangay at muling sumariwa ang hangin. Dahil siguro sa mga malalaking mga kapunuan doon. Tuloy-tuloy na ang takbo ng tricycle hanggang sa makarating sila sa bukana ng barangay nila Arlene. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ni Tina. Pero syempre ay nahihilo-hilo pa rin siya ng konti. Hanggang sa tuloy-tuloy na silang nakapasok ng barangay at huminto sa kalsadang katapat ng bahay ng mga lolo at lola ni Arlene. Habang nagbabayad, lumabas ang mga magulang ni Arlene at medyo mabagal bumaba si Tina. Inaalalayan pa ito ng mga kaibigan. Habang papalapit nga mga magulang ay kapansin-pansin na biglang nagbaba ng sombrero ang driver na para bang tinatago ang mukha nito. At pagkakuha ng bayad sa tatlo, bago pa man tuluyang makalapit ang mga sasalubong sa mga dalaga, ay pinaandar nito ang tricycle at agad-agad na humarurot ng takbo.
Tinanong ng mga magulang ni Arlene kung sino yung naghatid sa kanila. Kasi yung tricycle na ito, upang hindi pampasahero sa kadahilan na naiiba ito sa mga tricycle na mga nakaparada sa may bayan. Sinabi naman ni Arlene na hindi niya ito kilala. Pero nagbantay ito sa babaan ng bus at pinalok sila. Bago pa man sila makarating doon sa may sakayan talaga. Tumamo na lamang ang mga magulang. Pagkatapos ay kinatuloy na sila labang ito. Nakarating sila doon na todo asikaso pala mga tao. Hindi sila marami dahil maliit lamang naman ang pamilya nila. Ang mga magulang ni Arlene ay may tig-iisang kapatid lamang at may tig-iisang anak. Samantala ang mga kaanak naman sa henerasyon ng lolo at lola. Kung hindi man ay si Panaw na ay hindi na rin makakapunta. Umaydadbad man na ibang bisita. Yan ay ang mga dating kababata ng kanyang ama at ina na doon pa rin naninirahan. Marami pa ang nagluluto nun. Hindi pa luto ang iniikot na lechon. Kaya naman nagdesisyon na lamang na tumuloy muna sa dating kwarto ni Arlene ang magbabarkada. Tapad pa yung si Pinang kahit ayos na ang pakiramdam niya. Namumutla pa rin ito. Nakatulog si Pinaw at silabing magpapahinga na lamang siya. Samantala nitong si Arlene at Dessa, nagdesisyong maglakad-lakad muna. Gawa ng pagulan, makulimlim noon tayo tanghali. Noong nagpaalam sila, sinabihan sila na huwag lalabas sa baryo. Lalo na at may mga bisita sa kabilang barangay. Nadlilipanan na naman umano yang mga yan. Nanalapit. Dahil nagsisimula na namang tumubo ang labong. Narinig ko rin pa sa mga istorya. Yung tungkol sa palalati at hindi mapakali ng mga aswang. Kapag tumutubo ang labong o yung pinatawag na bamboo shoots. Tumango na lamang si Arlene. Pero hindi nga naikwenta sa mga magulang ang nangyari kanina lang sa binaanan nila. Inidan ayaw niyang magkwento kundi dahil siguro na-excite ito na mag-ikot-ikot. Tsaka sobrang abala yung mga nagluluto na. Pero habang naglalakad niya, ayon kay Arlene, ang baryong dinaanan nila, bagamat hindi lahat, ay kilalang marami ang milahim aswang blood. May mga normal naman na tao na namumuhay ng tahimik at hindi pinapakailaman. Mas napagdidiskipahan umano ng mga ito ang mga dayo. Kaya lang nagtataka din si Arlene noon kung bakit doon sila pinadaan. Samantalang may mga driver din naman ng tricycle at habal ang naninirahan din pero iniwas daw nila ang mga tao sa barangay na ito. At saka ng kalsada sila dumadaan. Sa kanang kalsada daw ay mas maraming mga barangay na madadaanan. May papasok at merong tabi ng kalsada. Kaya ligtas ang dumaan doon kahit maglakad o magbisikleta ka lang. Samantalang itong lugar na binadaanan nila ay maraming mga aswang. At ang malala pa, araw ng kapiyastahan. Ni hindi nga sila sigurado kung kanadang totoong piyastahan yan. Dahil nga sa pagkakaalam ni Arlene, ang patron ng barangay na yon ay hindi ganoon ang araw ng piyesta. Basta may mali sa dinaanan nila pero sa ilang beses naman na pag-uwi goon ni Arlene ay wala naman siyang napagbalita ang maging biktima ng mga ito sa lugar nila. Basta ang laging pinapaalala sa kanya, iwasan ng barangay. Alam naman umano yan ng mga nagmamanero. Nakarating sila sa dulo ng barangay. May kasunod pa itong isang barangay pero nagdesisyon na silang bumalik. Doon naman sila sa bukana ng barangay Lumagi noon. Naglakad-lakad at tumambay sa may tindahan. Habang nagmimerienda umana ng palamig at turon, natanong sila ng matandang babae na kilala naman din ang mga magulang ni Arlene.
Sila daw ba ang mga bagong dating kanina na sakay ng tricycle na hindi nga pampasahero? Siyempre nagtataka na rin si Dessa kung bakit hindi pampasahero ang tawag sa tricycle na yan. Umo sila at mapapaslan. Sinabi ng babae na matapos kanilang makapasok at pagtanabas ng naghapit sa kanila, may mga tao nang hindi kilala ang pumapasok sa bukana ng barangay. May mga kahabaan ng mga buhok. Walang mga pantaas at nakalapak lang. Maglalakad lamang ito ng ilang metro at kapag nakapantay na sa tindahan, bago pa dumami ang kabayan, hihinto ang mga ito. Lilingon, saka alis. Makailang beses daw niyang napapansin na pabalik-balik ang mga ito, na naisip na niya sanang magtawag sa tanong bahim mga mukhang hindi daw mapagkakapiolaan ng mukha. Nabanggit ni Arvin sa tindera na dumaan niya sila doon sa barangay na merong piyesta. Nanakot pa ang tindera at sabi sa kanila, baka daw kasi dayo sila. Pero inga, badbag pa ng tindera na maski naman dayo, basta may kasamang tagaroon ay hindi naman nila inaano agad-agad. Yung mga madalas lang ayun talagang naliligaw at naiimbitahan mismo nila para biktimahin. Hindi naman natuwa si Dessa naman sa pinagkikwento ng matandang tinderang ito. Sa kadailan ng baka nananakot lamang umano yun. At kung katumang aswang nga ang meron sa dinaanan nila, ay di mamaya, siya yung unahing giba. Maganong garon. Nablakad na lamang sila pabalik. Pagdarating nila ay dumiretso sila sa nablivitsyon. Naging usap-usapan nga binggawan sa kanila ang pagkakaroon ng fiesta sa barangay na yun. Ano daw bang meron at wala namang sinasambang kung sino ang halos lahat na nakapira. Mapatao man o hindi. Tumulong na sila sa gawain. Halos pakalimutan na nila si Pina. Tan hindi lamang nat-alunuman bigla ang mga aso. At makalipas ang ilang segundo ay nagsisisi daw si Pina sa kwarto kung saan ito natutulog. Dali-dali naman silang nagtakbuhan at pagpasok nila. Mabilim ang kwarto. Naipa pa nila sa bintana ng nakaharap sa likod bahay na may tila hinahabol ang mga aso pero nakatingala ang mga ito sa mga puno. Si Pina ay nasa may kabilang gilid na malayo sa bintana niya. Nanginginig sa paklat. Namumula at napakainit o mataas sa malagdat. Habang sinasabi nito laaturo sa may bintana. Leron umanong mabalahibong kamay na hinatak siya mula sa bintana niyan. Pero ano nga bang dahilan? Bakit sila sinusundan? Bakit sila nasundan? At bakit tila si Pina lamang yata magmula nang sumakay sila sa tricycle hanggang sa makadaan sa barangay na iyon? Ang pinitipigan ng mga pinaghihinalaang mga aswang. Bata pa lamang ako ay madalas nang sinasabi sa akin ng abuela kong limitahan ng kabaitang ipapamalas sa ibang tao. Lalo na kung hindi mo ito lubusang kilala. Noong una, naisip ko pang may taglay na kasamaan sa pag-uugali ang aking lola. Sa tuwing pinatanong ko kasi ito kung bakit, ay hindi niya ipinapaliwanag. Kaya naman naisip ko din na baka aabusuhin ka ng mga tao. Dino naman kasi madalas ang nangyayari kapag masyado kang mabait sa iba. Lingid sa kaanaman ko. May higit pa na doon. Tawagin mo lang ako sa pangalang Esther. Bago ang lahat, ay nais ko lamang batiin man isang maganda at mapagpalang araw ang lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hamo sa tunay at sariling taranasan namin ng aking asawang si Abner.
bago ko pa mailuwal ang palanay naming anak. Taon 1977, buwan ng Nobyembre. Tandang-tanda ko pa na mga panahong ito. Medyo liblib pa rin ang baryong kinatitirahan namin. Hindi ko na lamang papangalanan pa kung saan. Bilang respeto na sa lugar na ito at magpahanggang ngayon, naririto pa rin kami. Konting pagpapaliwanag lamang sa lugar ng kinapipira namin, Sir Seth. Lumang panahong ito ay may kataasan din ang lupang kinapikirikan ng bahay namin at napapaligiran pa ng mga mayayabong na damot, matataas na mga punong kahoy. Kaya naman hindi ito abot ng baha. Kahit na may sapa sa likwang bahagi at pirang metro lamang ang layo mula sa bahay. Lumakas man ang agos ng sapang yon ay hindi dito na abot ang bahay namin. Isa pa'y mataas ang silong namin. Katulad ng mga sinaunang bahay na panahon pa ni Kopong-Kopong. Kahit tumalon-talon ng mga tao doon ay hindi mauuntog. Naroon na rin kasi ang kusina at tainan namin. Wala yung bindin, Sir Seth, at tanging matipibre na pundasyon lamang ng bahay. Wala namang problema ang mga kagamitan. Hindi pa naman uso sa lugar namin ang nakawanon. Pero syempre, kung meron man kami mga mahalagang bagay, ay nasa itaas ng bahay kung saan kami natutulog. Yun lang kasi ang may pader at pulido ito. Gawa rin sa matitibay at makakapal na kahoy ang mga poste at pinagpagpipagping kawayan naman ang bimbing ng bahay sa itaas. Habang ang bubunga nayari sa pawid, at makakapal na tabla naman ang sahig nun. Sadyang matibay talaga ang pagkakagawa nun dahil hinanap ito ng asawa ko mula sa kanyang mga magulang na sumakabilang buhay na. Dahil na rin sa mga punong sa paligid ng bahay, iyon ang nagsisilbing panangga namin sa malalakas na ulan at hangin. Yung nga lang ay hindi maiiwasan ang pagiging maputik ng paligid nun. Isa pa, sa tuwing sumasapit ang tagulan, parapi kaming nakakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa silong ng bahay namin. Lari ang piling sasapit ang kalagitnaan ng gabi. Nakakarinig kami ng animoy. Para bang nililika ng isang asom nagpapagpag ng mga danger. Parang may asom nakikisilong sa bahay. Sa piling pinatamka namang hanapin ng asawa ko ang naririnig naming inay na yun. Napakatakang bago pa man nakababa ang asawa ko. Wawawala na ito. Kahit na anong silipin namin sa awang ng sahig ay wala naman kaming nakikita. Dahil na parati naming iniiwanan ng dasera na pang-ilaw ang silong. Katakatakang pagsapit ng umaga, nakapatay na yon. Sa kabila noon ay wala naman na kaming ibang nararamdaman. Kaya naman sa walang bahala na lamang namin ang mga naririnig namin. At iniisip na doon lamang ng malakas na ulan sa nabas ng inay na naririnig naming mag-asawa. Kilabukasan din naman ay wala kami nakikipang kahit anong bakas sa silong ng bahay. Hindi naman na din bago sa amin ang usaping patungkol sa mga nilalanaw. Katulad ng aswang. Siyempre, liblib pa yung kinapitira namin eh. Lalong-lalo na sa tinatawag na sigbin. Siyang pinaghihimilaan namin na yun ang naririnig naming nakikisilong sa ibaba ng bahay. Magpaganon pa man, kampante pa rin kami at hindi nababahala. Sa kadahilanan may mga pangonta kami sa itaas ng bahay, kung saan kami natutulog. Bawat sulok noon ay may mga nakasabit na makabuhay. At hindi nakakaligtaan ng asawa kong magpausok ng goma tuwing nakakauwi ito dan maaga lalig sa kanyang trabaho. Wala din naman nang tungira kami doon. Wala pa naman akong nababalitang may inaswang o ano po man patungkol sa mga kababalaghan. Palakot na nga niya ng mga matatanda sa mga batang inaabot ng gabi sa labas ng bahay. May dagdag ko na panam, layo-layo pa mga kabahayan noon sa anong lugar. Hindi gaya ngayong kasalukuyan na marami na kaming kalapit bahay
at halos dikit-pikit na. Dahil likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging mabait at matulungin. Sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataong makatulong sa kapwa natin, walang pag-atubili ko itong ginagawa nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Mapamaliit na bagay man yan o malaki. Kaya naman minsan na rin akong napagsabihan ng aking asawang si Abner na bawas-bawasan ng kabaitang tablay ko na siyang hindi ko naman pinapansin. Sa kadahilan ng bata pa lamang ako, ay naparakan sinasabi sa akin ng lola kong may lahing Espanyol na yumawa na. Ang wag maging mabait sa lahat ng oras. Pero dahil sa nasaksihan ko ang may kataspalan nitong pag-uugali at nagkakaroon siya ng maraming kaaway, pero hindi ito madaling malapitan at mahingian ng tulong. Doon ko ipinatok sa aking sarili na magiging mabait ako sa kahit na sino man kailangan ng tulong ko. Ganun din kasi mga magulang ko, Sir Seth. Pakiramdam ko, lumaki ako sa madamot at makasariling pamilya. Ultimong tubig na maiinom ay hindi nila basta-basta binibigay kung hindi nila lubusan takilala ang isang tao. Sa tuwing nagbibigay pa mga ito sa mga taong hindi namin kilala, palaw din pinapatakan ng kokonting asin ng aking ama ang tubig na maiinom o anumang pagkaling ibibigay niya. Hindi nito hinahayaang kaming mga anak nila ang magbigay sa mga estranghero. Kinakailangan siya talaga, o di naman kaya ay ang aking ina. Dapat na taon namang wala sila sa bahay. Wala kaming ibang magawan mo kapatid kundi ang tandihan ng mga taong humihingi sa amin ng tulong. Nung bata pa kasi ako, nakakawat sa buhay ang pamilya namin. Kaya naman maraming natutuwa sa amin para humingi ng tulong sa aking mga magulang. Dahil bata pa ako noon at wala pang kamuang-muang sa mga kababalatan sa paligid. Hindi ko naiintindihan at hindi ko na rin maikanong kung bakit ganun na lamang ang ginagawa ng pamilya namin. Hindi ko na din kasi yung pinagtunan pa ng pansin. At naisip kong baka nakaugalian na talaga nila ang hindi ka adadatid magbigay ng tulong. Simula nga na makapag-asawa ako at bumuod na, naagawian ko ng tumulong sa mga tao na papadpad sa bahay namin. Madalas ay ang mga panaming kong gulay sa likuran ng bahay at iba pang halaman ang hinihingi ng mga kabaryo. Walang pag-atubiling binibigyan ko naman ng mga ito. Lalo na kapag may mga batang nagpupunta sa bahay namin ng asawa ko para manhingi ng mga buwan ng punong prutas na nasa bakuran namin. Isa nga din sa mga ikinatutuwa ko, tuwing may mga kabataang nagtutuwo sa amin para sa mga prutas. Na mga panahon nito kasi dalawa pa lamang kami ng asawa kong si Abner. Dahil nang sabi ko, ipinagbubuntis ko pa lamang ang panganay namin anak. Nasa 7 buwan pa lamang ang aking tiyan. Dahil natutuwa ako sa tuwing may mga batang nagpupunta sa amin. Magpadanon, may nakakasama ako. May nakakausap na rin. Parapi kasi akong naiiwan mag-isa sa bahay tuwing magtatrabaho ang asawa ko. Construction worker ito. At bago pa man magbukang liwayway ay kumadayak na ako ng mga kagamitan niya para sa pagtatrabaho. Pag-iwanag ng paligid, haadas na yon. Madalas ay magtatakip silin na rin kumakawi sa bahay namin. Kaya naman para malibang ako aking di maburyo sa bahay. Kung ano-ano na lamang hindi nagawa ko nun. Gaya ng pagtatanim ng iba't ibang gulay at halaman. Badi ang pag-aalaga ng mga manok, densa, at ang nag-iisa naming baboy. Isang araw na roon, habang payapa akong nagwawalis ng mga tiyong dahon sa bakuran ng bahay, nakita ko ang isang matandang babaeng naglalakad patungo sa direksyon ko. Malayo-layo pa namang ay nakanitila ito na para bang maadal niya na akong kilala. Dahil sa nakita kong matanda na nga ito at bilang paggalaw, magiliw ko din siyang initian pabalik nun. Yan pa lamang ang unang beses na nakita ko matandang babae. Magandang hapon, iha. Maaari bang makahingi ng pananimo talbos ng kamote?
Nakangising batay at pakiusap nito na tuluyan na siyang makalapit sa parangkahan ng bakuran. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yon ay may maramdaman akong ibang kaba. Pero mabilis ko naman yung iwinaksi at para bang wala sa sarili akong lumapit sa matanda. Nakikita ko namang maayos ang itsura at pananamit ng matandang babae. Malinis itong tingnan sa suot ng kulay iping na bestida. Sa tingin ko ay nasa 50 anyos paikit pa lamang ito at matulim pang maglakad. Yun na lang, bakas na palaga sa kanyang katawan at balat ang katandaan nun. Nang marinig kong ubobo ng bahagya ang matanda, saka pa lamang ako napasagot sa kanya. Oo naman po nang. Sige po, 3 po kayo. Nasa likuran po ng bahay. Doon po nakatanim yung mga kamote ko. Samahan ko po kayo. Sakto at marami pang bagong sibol na talbos na yun. Hindi naman na nagsalita pa ang babae. At isang matamis na nipi lamang ang iginawad nito sa akin. Gaya ng sinabi ko, pinapasok ko na ito sa loob ng bakuran. At sinamahan siyang magtungo sa likuran banda ng bahay. Naroroon ang mga pananim kong gulay. Maging ang mga alagang hayop. Hindi ko alam kung bakit na mga oras na yun. Parang alikaga ako sa hindi ko may paliwanag na dahilan. May pina po ba kayong ladayan nam? Talong ko sa matandang babae. Nako, nakalimutan ko. Maaari din ba akong makahingi na lamang ng ladayan? Pasensya na. Medyo makakalimutin at tumatanda na ako. Wala akong problema. Sandali at ikukuha ko po kayo. Lumuas sandaling yun ay kampante akong naghahanap sa kusina ng supot na pwedeng paglabihan na makukuhang talbos ng matandang babae. Medyo binagalan ko pang paghahanap dahil ay isip kong namimitas pa naman siya ng talbos lang. Nakikita ko naman siya sa kinaroroonan niya dahil wala ang dingding ang silong ng bahay. Habang nasa kusina ako, nasisipat ko ang kakaibang tingin na panakanap ang ipinupukol ito sa akin. Matapos kong makuha ang pakay ko, ay muli na akong bumalik sa kinaroroonan ng matanda nun. Agaran ko na rin ibinigay sa kanya ang supot na hawak ko. Pero imbis na andapin niya ang inaabot ko sa kanya, lapakunotang noo ko ng dumiretso ang kamay ng matandang babae sa maumbok kong tiyan. Akmang iiwas pa sana ako pero naging mabilis ang pagkilos nito at nahawakan niya agad ang tiyan ko na yon. Ilang buwan na yung tiyan mo, iha? Mukhang babae yung sa wall na sa tiyan mo. Napakabango. Malasog. Masarap ata yan. Siwid-siwid na tanong ng matanda. Habang nakangising nakatingin pa rin sa tiyan ko. Lalabis kong pinagtaka. Anong masarap po? Ang ibig kong sabihin, napakasarap ng pakiramdam na magkaroon ng anak. Kaya alagaan mo mabuti yung dinadala mo. Tumawa pa ito. Pinakaban niyo naman po ako. O siya po, ilagay na po natin sa supot yung mga nakuha niyong talbos. Palusot ko sa matandang babae nun. Nang sa ganon ay maalis na niya ang pagkakahawak niya sa tiyan ko. Nakakatuwa namang makakita ng kasing lusog mo na buntis, iha. Siguradong malaman din na magiging anak mo. Hindi ko na mabigyan ng kahulugan ng sinabi niyang yun sa akin. Dahil malaman din naman talagang pangangatawan ko noon. Nang maramdaman kong parang wala itong balak, ay ako na mismo ang umatras palayo sa kanya. Tinulungan ko na din itong mamitas pa ng iba pang talbos noon. Habang namimitas kami, bigla na lang itong lumapit sa akin at narinig ko ang mahinang pagbulong niya sa tapat mismo ng tenga ko. Rinig na rinig ko yon, pero hindi ko naiintindihan. Nang balinan ko ng tingin ng matandang babae para tanungin kung ano ang sinabi niya,
Laking pagtatak ko nang makita kong malayo naman ang agwat namin sa isa't isa. Siguro ay nasa isang dipa ang layo nun. Kung kaya't bumuntong hininga na lamang ako at inisip na baka namamalikmata lamang ako. Matapos namin manguha ng talbos, saglit pang nakipag-intuan sa akin ng matanda. Garitang pangalan niya. Bagong salta umano siya sa baryong kinatitira namin. Kaya naman wala pa itong mga pananim. Kung kaya't nagharap muna siya ng mahihingian nun. At saktong may nakapagsabi sa kanya patungkol sa akin. Nang tanungin ko sa kanya kung sino ang nakapagsabi sa kanya na naminigay ako, katakatakang hindi niya mapangalanan. Maging ang itsura ng taong yon ay hindi niya rin maipaliwanag. Magiliw at maayos namang kausap si Manang Garita. Ingalang pansin na pansin ko ang panay na pagkakamot ito sa kanyang tiyan. Para bang kating-kati siya nun at hindi mapakali. Hindi din ito makatitig sa akin ng matagal at panay iwas ng kanyang tingin. Dahil sa yun pa nga lang ang unang beses na pagkikita namin ay hindi ko naman siya kaagad nagawang husgahan. Baka ganun lang talaga siya makipag-usap. Sa dami ng napagkwentuhan namin, magtatakip silim na noong magpaalam itong aalis na. Bago pa nga siya tuluyang lumabas ng bakuran, ay muli niya pang hinipo ang tiyan ko't pinaalalahanan akong paraping mag-iingat at babalikan niya ako. Hindi ko na rin namalayang napahaba na palang daldalan namin. At sa dami ng napag-usapan namin ay hindi ko na halos matanda ng iba sa mga yon. Sakto namang pag-alis ni Manang Garita ay ang pagdating ng asawa kong si Abner. "Sino yung matandang yon?" tanong niya. Si Manang Garita. Humingi ng talbos ng kamote. Napasarap kasi yung kwentuhan namin kaya nakakaalis niya lang. Nakita kong naningkit ng mga mata ni Abner habang sinisipat ang matandang babae na papalayo. Na para bang hindi nito nagustuhan ang naging tugon ko. Magtatakip silim na. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang basta-bastang magpapapasok ng kung sino dito sa atin. Mahirap na. Nagdadalang tao ka pa naman. Ano ka ba naman? Humingi lang naman ng talbos yung matanda. Alang ang pagdamutan ko. Ang akin lang, sana magdoble ingat ka. Mabuti sana kung may kasama ka dito na makakatulong sa'yo sa oras ng Hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita. Sumabat na ako nun. Akala ko ba kaya mo ako nagustuhan dahil sa pagiging mabait ko? Bakit parang nagbago na yata yung ihip ng hangin? Gusto mo na ba akong hindi maging mabait na yon? Hindi yan ang ibig kong sabihin na. Teka, bakit ang baho naman dito? Anong amoy yon? Dagdag pa niya. Nagtataka ako nun. Suminghot ako sa hangin para maamoy ko ang tinutukoy ni Abner. Sa kakasinghot ko, dumako ako sa upuang kinapepwestuhan ng matandang babae kanina sa bakuran habang nag-uusap kami. Doon ay naamoy ko ang kakaibang baho na para bang amoy ng mapanghe at dumi ng pusa. Baka may pusang umihi dito. Yun na lamang ang naging palusot ko sa aking asawa para hindi na humaba pang usapan namin at baka mag-away pa kami. Kinagabihan, biglang bumuhos sa malakas na ulan. Sa lakas noon ay naging mainay talaga ang gabi namin dahil na rin sa pawid pa lamang naman ang aming bubungan. Indagdag mo pa yung tunog ng palakas sa paligid dahil nga malapit kami sa sapa noon. Sa kabila noon ay naging masarap at mahimbing pa rin ang pagtulog namin mag-asawa dahil sa lamig na pumapasok sa bahay. Kinaumagahan, pagkababa ko sa silong ng bahay para mag-asikaso na. Laking gulat ko nang makakita ako ng maraming bakas ng maputik na paa. Kalat sa paligid yon. Nung unay hindi ko pa matukoy kung anong klaseng paa yon.
Pero nang titigan ko itong maigi, alam kong payo ng tao na walang sapin. Dali-dali kong tinawag si Abner at pinababa para makita niyang nakikita ko. Maging ang asawa ko ay nabahala nun. Yan pa lamang ang unang beses na nakakita kami ng ganun sa silong namin. Magmula nang tumira kami doon. Kaya naman nakaramdam ako ng kaba at takot. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kaya ayaw kung sino-sino lang yung pinapapasok mo dito eh. Masama yung kutob ko sa matandang nagtungo dito kahapon. Bulalas ni Abner nun. Sinundan niya ang bakas na mga paang yon. Natigil lamang yung paa na ito kung saan ako banda nakahiga. Kapag tumingala ka sa taas ng silong, doon ako mismo nakapwesto kapag matutulog sa gabi. Napapalatak at napapailing na lamang ang asawa ko sa nakita namin. Hindi pa sana siya papasok sa trabaho niya dahil sa pag-aalalang baka nasa paligid lamang ang nagmamay-ari sa bakas ng paa na yon. Pero dahil may buhos sila ng araw na yon na hindi siya pwedeng lumiban. Kaya naman naiwan pa rin ako mag-isa sa bahay. Maigpit niya na lamang akong binilinan na wag nang magpapasok ng kahit na sino sa loob ng bakuran. At kapag magtatakip silim na, ay ako na mismo ang magsiga ng goma sa labas ng bahay. O hindi naman kaya ay sa kusina. Malakas umano ang kutob niyang bakas ng aswang ang naiwan sa silong ng bahay namin. Huwag umano ako basta magpakampante. Maging mapagmasid sa paligid. Sunod-sunod na pagtangulang naman ang naging tugon ko sa aking asawa. Nag-araw na yon, maghapong walang tigil ang pagpatak ng ulan. Wala akong inaasahang tao na magtutungo sa bahay namin. Dahil nga may kalakasan ng ulan nun. May pangamba man akong nararamdaman ay pilit kong ipinagsawalang bahala na lamang. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa gawain bahay. Pero noong sumapit na ang dapit hapon, habang nagpapabaga ako sa buwan dahil magluluto na ako, ay naagaw ang atensyon ko nang masipat kong may figura ng taong nakatayo sa labas ng bakuran. Dahil nga sa walang tigil ang buhos ng ulan, naging mahamog ang paligid at hindi ko lubusang makita kung sino ang taong yon. Pero batid kong babae ito dahil sa pagkakatindig niya. Isa pa, nakita kong nakabistida siya ng kulay itim at natitiyak kong nakatanaw lamang ito sa akin noon. Pasigaw ko siyang tinanong kung sino at ano ang kailangan niya. Dahil medyo may kalayuan ng bahay sa tarangkaan ng bakuran. Malakas dilang ulan noon na siguradong malabong marinig ng taong niya nang sinabi ko. Ilang sandali pang lumipas. Nanatili pa rin nakatayo doon ng tao. Sinisipat ko itong maigi kung tama bang hinala ko noon. Dahil sa kuryosidad ay napagpasyan kung kuhain na ang payong na nakasabit sa poste ng bahay. Pagkakuha ko ng payo, magbubuksan ko na yon. Pero napigilan ako. Nakarinig ako ng napakahinang huni ng wakwak. Yung kinibdayon, parang sa pabimulam. Unang rinig ko pa ng huni na yon. Kinabahan na ako. Hindi ko lang itinuloy pa ang binabalakot. Dali-dali akong nagtungo sa mayabuhan. Mabuti na lamang at bumaga na ang pinapaapoy ko doon. Kaya naman taranta kong kinuha ang gomang nasa isang tabi. Saka mabilis kong inilagay siya na babagal apoy. Ilong sandali pa, umusok na ito. Dali kong kinuha ang itak na nasa gilid ng lituan namin. Kabay man. Pilit kong ipinapaalma ang sarili. Dali-dali akong umakyat sa itaas ng bahay at isinarong maigi ang pintuan. Doon kasi ay mas tanaw sa bintana ang kinaroroonan ng taong nakatayo sa may tarangkahan.
Matapos ko mong maisara ang pinto, dali-dali akong nagtungo sa bintana para tingnan kung naroroon pa bang nakikita ko noon. Pero mas lalo pang lumakas ang tabog ng dibdib ko nang nakita ko na wala na yung babae doon sa pwesto niya. Pero meron akong nakikitang bila isang malaking itim na aso. Yung pipong unang tingin mo pa lang, alam mong hindi na normal. Nagpalinalina ako sa paligid para hanapin ang taong nakita ko. Tiyak ko na kung umalis man ito, hindi pa rin nakakalayo. Pero wala pa akong nakita na parabol. Bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sumabog na nga ang amoy ng goma sa buong paligid nun. Nakita kong nagtatakbo na papanayo ang aso. May nasa tarangkahan ng bakuran. Nagsusuot ito sa kakahuyan. Kasabay sa narinig kong malakas na huni ng wakwak. Magpaganon pa man na hindi pa rin ako nagpakampante. Kung kaya't hindi ko na pinangkap ang buwaba sa sinom ng bahay. Mahirap na. Mag-isa namang ako nun. Sa taas ko na nga nang hinintay ang pag-uwi ng asawa ko ha. Hindi na ako nakapag-asikaso pa ng panghapunan namin. Dumirin na lamang nun. Hindi pa rin nakaka-uwi si Abner. Kaya naman ang pangambang nararamdaman ko. Napalitan pa ito ng pagkainis dahil wala eh. Kung kailan kailangan ko siya para namang late nakauwi. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko ng mga salarin yun. Naliyong baka balikan ako ng nilala. Papaano na naman kami ng anak ko sa oras na pwersahan kaming pasukin ng kung ano nun. Malayo pa naman yung kapitbahay namin. At hindi agad ako makakatakbo dahil sa laki ng tiyan ko. Baka mapaanak ako ng wala sa oras. Idudgudtang wala pa rin pigil ang pabukso-buksong pagulan. At ito na nga. Mag-aanas maybe na nang makauwi ang asawa ko. Nakainom pa ito. Hindi ko na napigilan ng sarili kong awayin siya at napagtaasan ko talaga ng boses noon. Umaga pa na alam na niyang may kakaibang nangyari sa paligid pero wala eh. Bakit nagpagabi pa siya, di ba? Tipan-tipan naman ng mga mata niya mismong bakas ng paa sa silong ng bahay. At siya pa mismong nagsabing hindi normal yon. Kaya naman hindi ko lubos maisip kung paano niya nakong umuwi ng gabi na lasing pa. Pero kahit anong sermon nito, hindi pa rin ako nito pinakinggan. Tinulupan niya pa ako noon. Sa inis ko, ulan na rin sa bulutan ko yung asawa ko pero hindi ko na yung ginawa dahil baka mapanak ako ng maaga. Wala na nga akong ibang nagawa kundi ang hayaan na lamang itong matulog. Ako na lang mismo ang naganda na mula pang kontra. Dahil sa masarap na utulog ni Abner sa ipas ng bahay. Dali-dali na akong kumuha ng asin at malabawang sa kusina. Maging ang mga kalamansi, pinala ko na bim. At lahat na tanong patalim namin, maipabi ko na sa idaran. Hindi ako nakatulog ng manayos. Patuloy akong kinakabahan. Iniisip ko kasi noon na baka bumalik yung miranam na nakita ko. At hindi ako nagtamali, Sir Zeph. Hating gabi, bigla na lamang na akong nakarinig ng mahihimang paghagok ng baboy. Noong una, akala ko anagang baboy pa namin yon. May mga gabibing kasing nag-iinay tarating alaga ko. Kasabay ng inay na naririnig ko ay ang pagwawala ng mga alaga ang manok na para bang nakakita mga ito ng ahas. Dali-dali akong bumangon at pinakiramdaman ng paligid. Nagpadalting ng ilang minuto ang pag-iinay ng mga alaga o manok. Pero nang matigil na yon, Devon pa rin. Laroroon pa rin ang inay ng baboy. Dem ko na napudpo siyang silipin ito sa bintana.
Pero pagtatingin ko sa awang, kitang-kita ko kung saan o kung ano ang lumilika ng inay na yon. Sa unang pingin, aakalain mo na saan yung baboy ito. Pero nang titigan ko yan ng maigi, isa yung matandang babae. Buhaghag ang mahabang buhok. Walang saplot sa buong katawan. Nakatuwad ito. Nakapingin sa direksyon kung saan ako nakasilip noon. Halos labas na rin ang buto nito sa likod dahil sa sobrang kapayapan. Dala ng ulan ng umaga. Nanlilimahid sa putik ang katawan ng matanda. Kahit na nasa nakakatakot na kanyuan ang itsura nito, sigurado ako na yun ay walang iba kundi si Manang Garita. Rinig na rinig ko pa rin ang paghagok nito na parabang nagugutom na baboy. Nanonood talaga sa kalamnan ko ang inay na nilirika niya. At pakiramdam ko, lahat ng buhok sa katawan ko nagsipayuhan. Magtama ang paningin naming dalawa. Nakita kong gumuhit ang napakalapad at nakakapangilabot na ngiti sa kanyang labi. Dahilan para lumabas sa matutulis at nabahabaan yung maitim na mga ngipin noon. Mas lalo pa na akong binalot ng takot dahil nakita na ako nitong nakatingin sa kanya. Nang marinig kong humilik ng malakas ang asawa kong si Abner, dun lang ako nabalik sa ulirat. Wala sa sabiring nasipa ko ito ng malakas. Dahilan para magising siya ng biglaan. Anong nangyari? Bakit? Tanong niya. Agaran naman akong lumapit sa kanya at sinabing may aswang sa labas ng bahay. Pupulas-pulas pa ito't hindi kaagad na intindihan ang sinabi ko. Pero nang hilahin ko siya patungo sa bintana at ipinasilip ko sa kanya ang nakita ko. Dali-dali itong madising. Laking gulat niya rin sa nakita niya. Naroroon pa rin kasi ang matandang babae na para bang naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Dali-dali itong inabot kay Abner ang itak na kanina pa na sa tabi na higaan. Hindi niya ito pinanggap. Nagkukumahog na hinanap ang bag na dala-dala niya sa pagpasok sa trabaho. Nang makita niya yun, kinuha niya ang isang lapigo doon sa loob ng bag na yun. Ang lapigong nito ay gawa sa buntot ng pagi na napakaraming pinik. Hindi na nga ako nagtanong pa at simundan ko na lamang siya ng pinin. Nang dali-dali na itong buwaba sa silong at sinabing huwag akong susunod sa kanya. Napasilip na nga lang ako sa may awang ng bintana noon. Pero sa pagkakataong yun, halas padawan ako ng ulirat nang tumambad sa akin ang mapupulang mga matala. Nakasilip mismo sa awang na yon. Napasigaw ako at sa takot ko ay dali akong napatras. Dahilan para masagi ko ang pang-ilaw naming lampara. Kumapon yon. Mabuti na lang at maaga pong napatay ang apoy na papaalap na. Dahil sa nangyari, binalot ng dilim ang buong paligid namin. Maya-maya pa'y narinig ko ang boses ng asawa kong galit na dalit. Nagmumura. Sa labas ng bahay. Hindi ko na tinangkapang siwilip-ulip at tingnan ko ano ang nangyari sa labas. May mga maririnig na akong talabog at takbuhan nun. Umabot ng ilang minuto ang inay na naririnig ko mula sa labas. Hanggang sa may narinig akong isang malakas na atungal. Parang may kinakatay na baboy nun. Ang sunod nun ay ang biglang pagtahimik ng paligid. Kinabahan ako ng konti pero
Nang marimig kong nagmumura na naman ang asawa ko, lakay nga ako ng maluwag sa isipin, tigtas siya. Maya-maya na ay narinig ko na ang pag-akit niya ng husband at pumasok na sa loob ng bahay. Dahil sa takot na bumalit sa akin na hindi agad ako nakadalaw sa kinasisiksikan ko. Audabi namang nagsimbi ng panibagong pang-ilaw si Abner. Hinanap pa ako nun. Haris ka lang ba? Tanong niya. May iyak na napailing na lamang ako. Din ko lang kasi naramdaman ng pagsakit ng tiyan ko. Yung sakit na parang maranak. Sandali, sambring haplas mo. Hanya, pinanap ang namis na pinaglaladi sa tiyan ko tuwing nilalamig ako noon. Nang makita niya ay beri-beri siyang bumalik sa kinaroroonan ko. Habang nilalagyan niya ang tiyan ko ay doon ko nakita ang mga sugat at dalos sa katawan niya. Kumanwa ka na. May itaboy ko na. Walang hiyang yan. Yun yung matanda, di ba? Yung pumunta dito. Pasensya ka na. Nakapilugan kita. Lapayakap na nga ako sa asawa ko dahil hindi pa rin mawala ang pinsyang bumabalit sa katawan ko noon. Sinabihan niya ako na magpahinga na. Siya naman ang bahala. Magbabantay mo na ito. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noon. Nagising na lamang akong maliwanag na. Agaran na lang akong pinatayak ni Abner na pinuho naming dalawa ang bahay ng kilalang albularyo sa karapig baryo namin. Doon may pinapinggan ako ng asawa ko. Nasa maayos pa ba na kalagay ng sanggol na nasa sinapupunan ko. So abuti ang palad. Maayos naman ito. Labis-labis ang taba takot ko nun. Pero sabi ng manggagamot, malakas naman ang kapit ng sanggol. Pinapatangin na naman ako ng paunang lunas para sa pananakit ng tiyan nun. Ayon pa sa albularyo, dalalam na matinding emosyon ang pananakit na nararamdaman ko. Kung ayat baka inakala ko mga anak na ako pero hindi pa panada. Brumalo man na yung nangyayari sa mga nagdabalang tao na nakakaramdam ng labis na nebyas at emosyon. Kaya naman pinag-iingat niya ako nun. Pinanggal din ito ang markang iniwan sa akin ng nilalara. Binigyan ako ng albularyo ng mga pangontra laban sa mga ito. At sa ibang pwedeng kumambala sa magdada ng tao o. Maging si Mister, lagpagamak na rin dahil sa mga natamang niyang sugat. Huningi din ito ng payo o anong gagawin sa oras na muling may manggambala sa amin. Matapos payuan ng asawa ko, mariin din akong sinabihan ng albularyo. Lawag basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino sa loob ng bahay o bakuran. Lalo na kung hindi ko lubusan kilala mga ito. Huwag binuman akong basta na lamang magtitiwala dahil tuso at mapandin lang ang mga nilalang na aswal. Sa habal na maging payo sa akin ng albularyo, o mas magandang sabihing sinermonan ako, ay dinaig ko pang isang batang paslit nun. Paulit-ulit nitong sinasabing, limitahan ko yung kabaitang ipapakita ko sa ibang tao. Dahil hindi umano lahat ng pinapakitaan ko ng kabaitan, ganun din ang isusukli nun. Merong mananamantala at baka meron pa umano makapasok sa bahay namin na alam mo yon, mamamatay tao. Pagkatapos akong masabon ay agad din naman kaming pinauwi ng sa ganon, makapagpahinga na kaming mag-asawa. Pagdating namin sa bahay, hindi na nagsayang ng oras pa si Abner. Tumawag ito ng mga taong makakatulong sa kanya. Nang mismong araw din na yon, napagdesisyonan niyang lagyan ng dingding ang silong ng bahay namin para masigurado ang kaligtasan namin noon. Nanguha din ito ng mga bagakay at pinatilisan niya ito sa kamilagay sa bawat poste ng bahay. Habang abala sa pagayas ang asawa ko kasamang iba pa namin kabaryo, ay doon ko lang din napagtanto kung ano ang nais iparating sa akin ng lola ko noong kabataan ko. Doon ko din nalaman kung bakit nilalagyan nila ng asin ang bawat pagkain
o tubig na binibigay sa mga taong nanghihingi sa kanila. Yun pala ang paraan nila para malaman kung tao ba ang lumalapit o hindi nun. Matapos ang kaganapang yan sa buhay ko na kamuntikan naming ikapahamak magpamilya, medyo nagbago ang pananaw ko. Hindi naman talaga ako totally naging madamo tumasamang tao. Kumbaga, mas naging mapanuri pa ako at hindi na basta-bastang nag-itiwala sa kahit sino man. Makaraan nga lang ang ilang buwan na ipanganak ko na ang panganay namin. Naging maayos ang lahat. Pero magkaganon pa man ay nananatili pa rin akong maingat, lalo na sa mga taong hindi ko lubusang kilala. May dagdag ko nga palang noong araw na kumalat sa baryo namin na inaswang kami. Napag-alaman kong wala namang bagong salta sa lugar namin na nagngangalang Garita. Magmula din nun, ay hindi ko na muli pang nakita ang matandang babae. Isa po ako sa mga tao na naniniwala sa mga kwentong kababa na din. Alam ko pong hindi lamang tayong mga tao ang nakapira sa mundo ibabaw. Ilan sa kanila ay mga nilalang na hindi natin aakalaring meron pala sa mundo at nakikipagsapalaran gaya natin. Kagaya na lamang ng mga aswang na palagi na nating naririnig sa kahit na sino. Walang tao ang hindi nakakakilala sa kanila. Dahil ang mga kagaya nila ang nagbibigay ng takot sa ating lahat tuwing sasapit ang gabi. Oo, Sir Seth, lalaki ako. Pero hindi ko itatanggi na natapakapin ako sa mga nilalang na katulad ito. Dinsan na kasi namin nakasalupa ang mga kadaya nila at umaasa ako na wag na sanang maulit pa ang nakakahimbik na pangyaring yon. Dito sa aming lugar sa Negros ay sikat ang mga nilalang na aswang. Kung kilala niyo si Maria Labo, sikat siya sa buong Negros dahil maraming naniniwala na siya ang unang nagparabi na mga aswang sa aming lugar. Bali pinamanahan binawan na siya ng kanyang amo ng bertud na tani mga aswang lamang ang maaaring magmay-ari. Yan naman naging iba na siya matapos makauwi sa kanila. Ilang piyestahan ng maraming tao ang tungkol sa nasabing aswang. Pero hindi nila alam kung gaano katindi ang takot na namamayani sa amin sa tuwing sumasapit ang bilin doon. Ladibigay sa amin ang bangengot ang paggala ni Maria Labo. Dahil na din sa mga napapabalitang natatagpuan bilang kanyang mga biktima. Wakwak ang mga katawan. Nawawa na ang mga namanloob at tila ba't tuyong basahan ang mga ito na iniwan ng kung sino mang kainingali. Nagawa naming magtago at sword sa curfew sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo. Bata pa kasi ako nang kumalat ang tungkol sa paggasit ng lagim ni Maria Labo. Kaya naman habang nasa loob kami ng aming mga tahanan, ay nadingibangan namin ang magkwentuhan. Si Donna Amor ay maraming alam na kwento tungkol sa mga aswang. Sabi niya, hindi lamang daw sa pagpapamana ng mga bertud nagiging aswang isang tao. Minsan ay nangyayari din yon kapag gumagawa ng ritual ang isang mangkukulam. Ginagawa nilang kasangkapan ang isang atay ng manok na pinapahiran din ng lanis na may kung ano-anong inihahalo. Minsan naman, nagiging aswang ang isang tao kapag normal na parada na nasa nahi nila yon at ipinanganak sila ng kanilang mga magulaw na mga aswang. Higit sa lahat, lagi din aswang ang isang tao kapag hinahawaan sa maraming paraan. Yun ay idinadaan sa pagbabawan nyo na ipakain sa mga normal na tao ang pagkain pinakagusto nila. O kung minsan ay sa pakikipagparipan ng laway sa mga ito. Higit sa lahat, kaya nila tayong hawaan kapag naaamoy nating mabawa ang pagkain na lalanghap natin sa mga lugar na imposible naman taladong may mga taong naglana di. Dena na nangyari sa pinsan kong si Rogelio. Bika Benobenta.
Naisipan namin magbenta ng baka sa kabilang bayan para gawing puhunan sa pagtitinda ng aking nanay Daria. Sa hirap kasi ng buhay, hindi na namin kailan saporta ng aming lupa sa pagtatanim ng mais at iba pang gulay. Dadastos din kasi kami ng pagbili ng binhi at abono noon. Dilawan pa namin dilawin ng mga ito ng alos araw-araw para mapiyak na ng peste at lumalapastangan dito. Masaya na sana kami noong una. Kaso lang, nanalasang isang bagyo na nakalimutan ko na kung ano ang pangalan. At pinasak ang lahat ng pananim namin na nagsisimula na sanang rumulaklaklan. Para kaming nasunuban ng mga panahong yon. Hindi biyo ang makitang nasira ang yak ng aming pag-asa para makanuwag sa buhay. Kahit papano. Tapos, napakahirap pa ng buhay, lalo na't hindi lamang ng mga pananim namin ang nawasak na. Pati kasi ang aming mga alagang baboy na kinailangan naming ibenta para sana sa puhunan na naging malas din naman kasi inutang lang ang aming baboy noon. Tapos tinakuan pa kami ng mga taong kumuhanan sa amin. Nagiyakan kami sa labis na kawalan ng pag-asa. Kaya naman mas lalo kaming namroblema ng muntikan nang magpakamatay ang aking nanay dahil sa labis na kalungkutan. Hindi kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo na tumalon sa pangpang si Nanay Daria, Sir Seth. Kaso nga lang, hindi niya nakuha ang gusto niyang kamatayan. Hindi kasi siya napuruan. Sa halip, nabali ang kanyang dalawang paa kaya naman naging imbalido siya. Mas lalo kaming namulubi nang isugod namin siya sa ospital at malagasan ng malaking halaga kaya nabaon talaga kami sa utang nun. Napilitan si tatay na magtrabaho sa Maynila. Samantalang ako naman ang naiwan sa bahay para alagaan ang aking ina. Hindi pa nakakalipas ang isang taon, ay may trahedya na namang dumating sa buhay namin. Natagpuang patay ang aking ama sa higaan niya. At nawawala ang iilang mahalagang gamit nito. Pati nang ipapadala ng malaking halaga ng pera. Hindi na namin nagawang kuhanin pa ang kanyang bangkay sa Maynila. Dahil wala naman kaming pera para ibiyahe siya pa uwing Negros. Siya lang naman ang inaasahan namin, Sir Seth. Masakit mang isipin pero pilit naming tinanggap na wala na si tatay. At inilibing siyang wala man lamang kaanak noon. Mabuti na lang may mga nabili kaming hayop noong unang padala ni tatay. May 2 kaming baka at 1 kalabaw. Ito ang pinalaki ko at ginawang katuwang sa pag-aararo sa bukid noon. Kahit papano ay nakakaraos naman kami. Nagdiro na kami ng permanenteng pananim sa bukid kagaya ng kape at kakao. Ito yung aming hinaharvest kada taon para ibenta sa bayan. May sayote na rin sa ibaba at saging kaya kahit papano, hindi kami nawawalan ng pang-araw-araw na papagkakakitaan. Nang medyo bumuti na ang kondisyon ni Nanay Daria, hiniling niya na ibenta namin ang isa sa mga baka para gawing puhunan sa kanyang pagtitinda. Kagad akong pumayag kasi wala pa namang tindahan noon sa amin. Isa pa ay 17 anyos lang ako at nangarap din mag-aral, Sir Seth. Isinama ko ang pinsan kong si Rogelio na magbenta ng baka noon. Sa kabilang bayan kami nagpunta dahil ayon sa tiyo ko na kapatid ni Nanay Daria, matataas umano ang presyo kapag doon kami pumunta. Tiyak na malaki ang aming magiging puhunan kaya naman nagplano kami kagad ni Rogelio kung kailan pupunta noon. Araw ng Huwebes nang maisipan naming maglakad. Madaling araw pa lamang ay nasa daan na kami ng pinsan ko. May dala kaming sulo at bag kung saan nakalagay ang aming sedula, baunan na tubig, pati ng certification na magpapatunay na sa amin nga talaga ang baka noon. At hindi lang basta ninakaw kahit saan. Kanya-kanya kami sa pagkakabit ng itak sa aming mga bewang habang mapagmatsyag sa paligid na naglalakad. Dahil kasi mura pa ang panahon noon ay hindi na nawawala ang mga masamang loob na nakahandang pumatay para lamang mabuhay. Uso na ang agawan ng pera, bigas at mga alagang hayop noong araw kaya hindi ako nakampante sa paglalakad.
Nang magliliwanag na, ay iniwan na namin ang sulo at nagpahinga saglit para kumain ng maagang almusal. Habang nagpapahinga, pinapainom ko naman ang baka para huwag mapagod kaagad. Malayo pa kami sa kabilang bayan at hindi madali ang kalsadang tinatahak namin dahil may mga malalaking bato at matatarik na pangpang na kailangan ng maingat na paglalakad. Para huwag kaming pulutin sa baba kapag hindi namin napansin ang tinatapakan namin. Mamaya na kami sasakay ng jeep kapag naibenta na namin ang aming dalang baka. Yun ang napagdesisyonan namin noon. Siyempre, hindi namin yun kayang isakay dahil malaki ang baka at hindi magkakasya sa jeep. Isa pa, mamaya ay diretso na kami sa pamimili dahil nakapaglista na si Nanay Daria ng mga bagay at pagkain na kailangan namin itinda. Habang kumakain, tawang-tawa si Rogelio sa ulam niyang tuyo. Ang sabi niya, para daw itong nakangisi kaya naman nakitawan na rin ako. Ganito kasimple ang buhay namin. Tatawa kapag may nakakatuwa at iiyak kapag may nakakalungkot. Walang hassle at mga issue sa buhay. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy kami sa walang katapusan naming paglalakbay. Sanay na ako sa ugali ni Rogelio. Mapagbiro naman siyang talaga at likas na maingay nun. Siyang nagpapasigla sa aming paglalakad hanggang sa tuluyan na nga kaming makarating sa bukana ng tunnel na dadaanan din namin bilang shortcut papunta sa kabila. Kapag dumaan pa kasi kami sa normal na kalsada, ay aabutin kami ng hapon, lalo na at medyo maputik ang dinadaanan namin noon. Dulot ng malakas na pag-ulan noong nakaraang gabi. Pumasok kami sa tunnel at tanaw naman namin ang liwanag sa kabilang dulo. Sigurado ako na walang ibang tao sa loob maliban sa aming dalawa ni Rogelio. Pero bigla akong kinilabutan ng animoy may malanghap kaming napakabangong nilulutong pagkain doon sa loob ng tunnel na yon. Natatandaan ko noon ang mga kwento sa akin ni Lola Amor na kapag may naaamoy kaming mabangong halimuyak ng ulam sa lugar na ilang at alam naman naming walang nananatili ay wag na kaming pakampante dahil gawain umano ng mga nilalang o ng mga aswang ang ganoon para makapanghawa. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad. Naaamoy ko pa rin ang bango ng nilulutong baboy na parang humba nun. Kaya naman pinilit kong ituon ang pansin ko sa aking dalang baka. Hindi ko alam na naaamoy din pala yun ni Rogelio at bigla siyang tumawa. Ang sabi pa niya, ang bangong ulam raw ng kanyang nalalanghap. Bigla umano siyang nakaamoy o nakaramdam ng gutom noon. Kumalabog ng malakas ang aking dibdib at naging marahas ang paglingon ko sa buong paligid. Wala naman akong ibang nakikita pero naroon kasi yung pakiramdam na tila ba may nakatingin sa amin. Binilisan ko ang mga hakbang, kasabay ang paghila ko sa pisi ng baka, pati na ang pag-aapura ko kay Rogelio. Hindi pwedeng magtatal pa kami sa loob dahil malinaw na may aswang na nagtatago doon. Nang makalabas ako, gayon na lang ang pagkataranta ko ng mapansing hindi pala nakasunod sa akin si pinsan. Kabado ko siyang tinawag mula sa labas dahil medyo natatakot ako sa isiping kailangan ko pang pumasok sa loob para lang mapalabas siya. Nakatatlong tawag na ako sa pangalan niya nang makita ko siyang lumabas noon. Nag-aalalang sinalubong ko si Rogelio at tinanong kung bakit natagalan siya sa loob dahil magkasunod lamang naman kami kanina lang. Misi lamang ang kanyang ginanti sa akin. Saka inayana niya ako magpatuloy na kami sa paglalakad. Pagkarating namin sa bayan, sinalubong kami ng maraming komprador. Sa totoo lang, naiiba ang dala naming hayop kaya naman pinag-agawan ito ng mga namimili. Habang nakikipagnegosasyon ako sa komprador na napili kong pagbentahan,
Nagpaalam si Rogelio na mauupo daw muna sa waiting shed malapit sa entrance ng stockyard. Mabuti na lang. Madali kong naibenta ang dala naming baka sa mataas na halaga. Gawid ko siyang nilapitan at inayang kumain na muna kami. Napansin kong may nagbago sa kanya, sir. Hindi ko nga lang matiyak kung ano. Basta ang alam ko habang naglalakad kami, ay nagiging tahimik na siya at para bang wala sa sarili nun. Nagtungo kami sa isang karinderya at umorder ako ng fried chicken. Napansin kong natatakam si Rogelio sa mga ulam na nakahilera sa mahabang mesa pero anya, naglalaway daw siya. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya na sinagot niya naman na oo. Pero sumasakit niya ang kanyang ngipin, pati na ang gilagin niya nun. Pero sa mga sandaling yun umano, batay na rin sa mga nabanggit ni Manang Rosilia, ay naging makatotohanan ng lahat. Kung kaya noon daw kahit hindi siya sigurado, pero nagkaroon siya ng interes sa kung ano ba ang bagay na yon at saan ito nilagay ng kanyang lolo. Sinabi niya kay Manang Rosilia ang patungkol dito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Makikitang parang naging aligaga itong si Manang Rosilia. Kumunot kasi ang mukha habang nakatingin sa isang banda. Halatang halata na may problema. Napatanong si Japet. Ayon kay Manang Rosilia, alam niya umano ang patungkol sa lolo nito. Nagmamaang-maangan lamang umano siya. Ang lolo umano ni Japet at ang tatay ni Manang Rosilia, magkasama sa kilusan dati. Alam din ng tatay niya ang sekreto ng lolo ni Japet nun. Maging kung ano ang nasa loob ng bahay na ito. Alam niya, at lalong totoo na naroroon din sa bahay na yon ang mga gamit ng kanyang lolo. Alam mo ba kung saan posibleng nakalagay yon? Tanong ni Manang Rosilia. Nasa ilalim ito ng bahay. Naroroon nang gagaling ang presensya. At naroroon din ang pinakamalakas na elemento na namamahay sa bahay na yon. Ayon pa dito, kung anumang bagay na yon ay wag na nilang takialaman dahil natitiyak si Manang Rosilia na delikado ito. Dahil kung hindi pa, noon pa sana ipinasa ito sa mga anak pero hindi yun ginawa ng abuelo ni Japet. Sali pa'y tinago na lang. Hindi nagsalita si Japet. Wala din naman siyang maitatanong pa. Ang sa kanya lamang na mga sandaling yon ay nagkaroon na ng kasagutan ang mga naglalarong tanong sa kanyang diwa. Sa likod ng mga babala na sinabi ni Manang Rosilia, tila ba may tumutulak kay Japet na tuklasin kung ano ba ang naturang gamit na yon. Kinabukasan, maagang nagising si Japet. Tabisado niya na kasi kung anong oras nagpaparamdam ang mga elemento sa bahay. Tuwing hapon lamang ito hanggang gabi. Pero kapag umagaw man hindi. Kaya yon, pinili ni Japet na gamitin ang pagkakataong yon para halugugin ang buong kabayan. Inuna niya ang dating silid ng kanyang lolo at lola. Ginawa na lang itong bodega. Nabalot ito ng makapal na alikabok. Maliban pa dyan ay puno din ng sapot ng gagamba. Nagliwanag ang silid na yon nang buksan niya ang bintana na nakaharap sa silangan. Kita niya ang detalye pero hindi pa rin maiwasang mangilabot si Japet. Lalo tatak na sa kanyang isipan ng kababalagan sa bahay. Hinalungkat ni Japet ang lahat ng aparador sa loob, maging ang mga kahondo na wari ba lagayan ng kayamanan. May nakita siya mga gamit, pero mga lumang damit ito ng mga matanda. Naroroon din ang kupas na larawan ng dalawa. Habang kinakalaykay ang mga kagamitan, may nakita si Japet doon na isang libro. Makapalito at makakapal din ang mga tabon. Nawari ba'y sinaunang Biblia yon? Binuksan naman ni Japet. Naroon niya nakita ang mga nakaipit na larawan ng kanyang lolo
noong nasa kilusan pa ito. Nakasuot ito ng kwintas na hugis at sulok. Wala lamang yun para kay Japet hanggang sa kahuli-hulihang pahina. Ay may mga nakasulat kamay doon na wari ba'y galing ito sa kanyang lolo. Nakasaad doon ng mga kataganga. Teopilo, ikaw ang susunod sa yapak ko. Tanggapin mo sana ang pamana ko sa iyong kaalaman. Pero kapag ayaw mo naman, ibigay mo na lang sa panganay mong anak. Nasa pader ang mapa kung saan ko nilagay yon. Nanlaki o mano ang mga mata noon ni Japet. Paano ba naman kasi? Ang pangalang Teopilo. Ito ang pangalan ng kanyang ama. Ang kwento kasi ng mga nakakatanda, dati na talagang ginawang taguan ng mga gerilya ang nasasabing tunnel kung saan ilan sa mga sugatang Pilipino ay namatay at doon na iniwan ng mga kasamahan para lumipat na naman ng ibang mapagtataguan. Hindi rin ako nakatis at dinalo ang pinsan ko na yon. Umagay ng Sabado nang mapagpasyan kong magpunta sa bahay nila na ilang bloke lang naman mula sa amin. Nasa karangkahan pa lamang ako ay naririnig ko na ang pagmamakaawa niya na sana ay makatikim siya ng dugo. Bigla akong natakot nang makita ang kanyang kalunos-lunos na itsura. Ang sabi ni Tia, naging ganoon na raw si Rogelio simula nang umuwi na kami. Nangangalumata at nangingitim na ang paligid ng kanyang mga mata. Tay bilis na nang humpak ang kanyang pisngi at namumutla nun. Gusto ko pang maiyak nang makitang nakagapos siya sa kanyang hidaan. Lumapit ako sa kanya at tinanong siya kung ano ba ang nangyari. Ang sabi niya, gusto niya raw ng dugo pero ayaw siyang bigyan. Nagsambong siya sa akin na para siyang batang wala pang huwang sa mundo dahil sa kanyang ginagawa. Para na siyang baliw kung titingnan pero kung susuriin siya ng husto, ay malalaman ng lahat na may ibang ibig sabihin ng kanyang mga galaw. Malinaw sa aking isipan ang kanyang ginawa noong nasa tunnel kami. Kaya naman iniwan ko si Rogelio sa kanyang silid at sinabi kina Tio at Pia na baka pwede naming ipasuri si Rogelio sa isang albularyo. Gusto ko po kasing umasa na gagaling pa ang aking mabait na pinsan. Alam kong hindi perpekto ang buhay niya pero alam kong mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Kaya naman gusto ko na rin gumaling siya kahit papano. Kinausap ko si Nanay Daria na sabuyan ng bawang si Rogelio. Bigla siyang nagalit dahil ang sama raw ng amoy ng bawang. Nagsuka siya ng nabsuka hanggang sa manghina siya. Kaya naman nagawa namin siyang maipahida sa kama. Ayon kasi kina Tia at Tio ay hindi raw natutulog si Rogelio. At kung susumahin yon, mahigit 1 buwan na siyang hindi natutulog. Nagpatawag kami ng albularyo na nagmula din sa kabilang bayan. Pinatawas namin si Rogelio para malaman namin kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya. Kakaiba ang pagtatawas na ginawa ni Mang Rudy sa kanya, ang albularyo. Kinunan kasi siya ng ilang hibla ng buhok. Kiniskis ang kuko saka inihalo sa botelyang may lamang langis at tinunaw sa kandila. Nagpakulo siya ng tubig at yun ang inilagay niya sa palangganita. Saka hinarap sa ginawa niyang altar. Pagkatapos ng Sir Seth, pinatakan niya ng langis na mula sa pinag-ipunan ng kuko at buhok ni Rogelio. Kaya naman habang ginagawa namin yon, ay kitang-kita namin ang pagbabago niya ng reaksyon. May nakasalubong daw kaming babaeng aswang na nagtataong may dalang karne noong araw na yon. Kung anong klaseng karne yon, alam naman natin kung ano ang kadalasang binibiktima at tinatangay ng mga aswang, di ba? Nasapu ko ang aking bibig nang maalala ang amoy ng pork humba sa loob ng tunnel. Ibig bang sabihin ay may kasama kaming dumaan doon na hindi lang namin nakikita.
Kumabog ng malakas ang aking dibdib habang pinakikinggan ang sinasabi ng albularyo na ito. Sabi niya, may kilala siyang aswang na marahil ay siyang gumawa ng klase ng panlilinlang na yon. Pero Helyo, para matahimik ang loob ko, ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa mga naamoy naming mabangong ulam habang naglalakad kami sa loob ng tunnel ng araw na yon. Pareho kaming nakalanghap, Sir Zeth. Pero hindi ko ito pinansin. Dahil nga wala namang kung sino ang posibleng magluto na sa masukal na parte ng lugar na yon. Sinabi ko rin sa kanila na nagpaiwan pa nga si Rogelio at makailang beses kong tinawag dahil nga natagalan siya sa loob kaya nag-alala na ako. Bigla siyang humagulgol sa kalagitnaan ng aking pagsasalita. Sabi ni Rogelio, meron umano siyang aaminin doon. Maliban umano sa akin, ay may isang babae din siyang nakitang papasalubong daw sa amin nang lumakad kami palabas ng tunnel. Maganda raw ang babae at may dalang baunan na may lamang nakakatakam na ulam. Hindi na napigilan ni Rogelio ang huminto at nilapitan ng babae. Saka siya inalok man din ang pagkain nito. May parpilaw na nipin ni Rogelio ang pinahira ni Mang Ruby men ipinananis doon. Sabi niya, kapag hindi ito napahiran ng gamot na pangontra sa pagkaaswang, ay magiging mahaba at matulis sumano ang tangin na yan. Kapag sumapit ang kabiluban ng buwan, baka hindi na kami mailanan ni Rogelio dahil magiging yanggaw na siya. Dito sa amin, nasana ba ng tawag sa mga taong bago lang nawar ng pag-aswang? Marahil ay naribang ang babaeng tinutukoy ni Rogelio sa kanya. Desimen na bangwan ang aking pinsan sa nakasalubong niyang babae. Timakwang katanungin. Sigurado na wala kaming nakasalubong na babae, Sir Zeth. Taning kaming dalawa na ang nadilan na kabat, pangatlo naman ang bakang dana namin. Hayin pa nga kay Rogelio. Lumingon daw sa pinaroroonan ko ang babae. Saka sinabing, buntis daw pa na ang baka na bana namin noon. Natikipan niya raw ng malino ang mga namanloob nito. Kaya naman nagpaiwan si Rogelio para tausapin ang misteryosang babae yon. Aminin kong kinanabutan ako sa aking mga nanaman, sir. Parang napaka-imposibleng mangyari na may aswang na lumalabas sa umaga. Lalong-lalo na doon sa binaaman namin. Ang paliwanag naman ni Mang Ruby, hindi lahat ng aswal takot sa liwanag. Ilan sa kanila ay nasasalay na sa sikap ng araw at namumuhay ng tahimik kasama ang kanilang mga lihim na huwag mabunyag. May mga uri naman ng aswang na nag-aanyo-anino lang para huwag makita nun. Sa kaso ni Rogelio, may third eye kasi siya. Kaya naman nagawa niya makita ang babae ng hindi hinasagya. Mabuti nga lamang din at siya ang nakakita dahil kung nagtataong ako ay hindi ko siguro malalaman kung ano ang ating gagawin nun. Ginabot ng albularyo si Rogelio at kahit papano ay nakikipan naman namin ng malaking pagbabago sa kanya mula nang magkasakit siya. Bumabalik na ng paunti-unti ang kanyang pagkapalabiro at pagiging masigla. Mahirap ipaliwanag kung paano ginawa ng aswang ang panghahawa sa aking pinsan noon. Napakabilis kasi ng mga pangyayari at masyadong mahiwaga. Maisip ko na lang na baka noong mga panahon yun, masyado akong naging abana sa paghawak sa pisi ng baka. Yan naman hindi ko na napansin niya. May babae pa na kaning makakasalubong. Mula nang gumaling si Rogelio, ay mas naging matindi pa ang paniniwala namin na may aswang. Hindi ko alam kung kakayahan nga ba ng aking pinsan ang gawain yan. O nakuha niya lang ito matapos siyang gamutin ni Mang Rudy. Malalaman niya kasi kung aswang ba ang isang tao o hindi mula nang gumaling siya. Kapag kumakain naman kami ay may mga itinuturo siyang putay na hindi naman dapat kainin. Dahil iba raw ang tingin niya sa pagkain na yon.
Kadaya na noong makapunta kami sa isang piyesta sa tahanan ng kaklase ko. Sa dami ng putahin nakahain sa mahabang mesa, ay halos nalilito na kami kung aling na ba ang aming kakain. Napag-desisyonan namin dumampot na lang ng kahit aling pagkaing gusto namin. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, labireklamo na si Rogelio dahil sa matinding pananakit ng ananipir. Nang suriin ko ang kanyang bibig, nagulat ako dahil mas humaba kesa sa karaniwan ang isa sa kanyang mga ipin sa harapan. Dahil dito, isinangguri naming muli kay Mang Ruby kung bakit nagkakadan pa rin si Rogelio. Anya, magaling na umano yung pinsan ko. Yun na alam. Aupan natik ng kanyang ngipin ang palapambaw. Kailangan na niyang ipagpatuloy ang pagkain na pikmanan niya. Dahil baka linlang nilamang yung naaswang para makakain kami ng kanilang pagkain. Nadapingilan kami ni Rogelio at nilipian niya ako. Anya ay hindi na raw mauulit na magpalinlang pa kami sa aswang dahil nagtanda na siya. Alam na niya kung gaano kahirap ang magkasakit dahil sa pagtananghap namin ng mabangong putahe sa tunnel na yon. Ang dasal ko lang sana ay wala nang mabiktima pa ang nasabi na aswang at mamuhay na namang siya ng tahimik. Let's see people araw sa amin na normal lang naman na maging mapagbiro. Lamang, kapag nasa mga iyang nanugar na tayo, ay marapat lang na mabigay ganan bin tayo at maging tahimik na lamang. Kung sakani mang mga bagay tayong napansin para maiwasan ang pangungumedya ng iba. Gusto ko po sana naman pasalamat ng marami sa pagbibigay niya sa akin ang pagkakatawan. Kung sakaling maisalaysay mo itong kwento sa channel mo. Alam kong marami pa yung mapupulot na aral, lalo na paramihan sa atin. Ay para dong mahilig sa binang kurisidad na minsan ay hindi na pinamamalayan nagtutulak na padasapin sa kapahamakan. Altaning dasal ko lang, mag-iingat sana ang lahat at maging mapagmatsyad sa paligid. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.